2 Timothy chapter 1, 2 Timothy chapter 1, verse 7. Sabi po sa New King James Version, "For God has not given us a spirit of fear, For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." Pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita. Praise the Lord. So, yung mga nakaraang mga araw ay alam natin na mayroong mga pangyayari, no, sa ating mundo na siyang nakakagulat or nakakaalarma, no, sa mga balita. Maliban sa pagkatapos ng eleksyon, may mga surprising na nanalo, may mga natalo. Pero bukod doon, sa ating lipunan ay may nangyayari din na nakakaalarma, no? O hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa katulad nung nabalitaan natin na nabalitaan niyo po rin po ba yon na yung merong nanay na nagpakamatay and then sinama niya yung kanyang 3 anak. Tama po ba? Tama ba yon? Alam natin yung balita na yon, no, na isang nanay na may problema at hindi niya nakayanan yung problem, no, nagpakamatay at maliban doon ay sinama niya sa kanyang pagtapos ng kanyang buhay ay ang kanyang mga anak, no, na 3 na maliliit pa. No, na ito ay parang realidad sa ating buhay na araw-araw nangyayari di lamang sa Pilipinas. Pero ngayon, parang naging highlight, yun tinatawag nating na kailangan ding bantayan, yun tinatawag nating mental health issues sa ating buhay, no? Kasi hindi lamang po mga unbeliever o yung mga tao na walang pagkakakilala sa Diyos. Surprisingly, nangyayari din po ito sa mga tao na mayroong pagkakakilala sa ating Panginoon. No? So, or sabihin nating mga believer, in fact, napag-usapan na natin ito last time, no? Na hindi lamang ito issue. Pwede bang pakiayos ng konti yung audio talaga natin, please? Si Brother Linel nandiyan ba? Kasi medyo nakaka-distract. Salamat. So hindi ito bago, no? Even sa mga Christians, talagang nakita natin na ito ay issues. Kahit sa mga kabataan, walang pinipili na edad. Wala siyang pinipiling edad. Even mga kabataan ngayon, no, nagkukumit ng suicide. Ano ang reason? Because sabi nila, o sabi din sa pag-aaral, tumataas yung tinatawag na nagkukos nito ay yung tinatawag na depression. Di po ba? So even mga Christians nakakaranas nito. In fact, sa ibang bansa, no, meron yung kilalang author. Kung kilala nyo si Rick Warren, isa sa mga
writer ng book na talagang best-selling books, no? Christian pastors. Pero isa sa kanyang mga anak ay nag-suicide. Diba ba? Nakakalungkot, no? At isa rin pong pastor, no? Mental health advocate pa, ang binawi din ng kanyang buhay sa pamamagitan din ng pagkitil ng kanyang sarili. So ito ay issues na hindi lamang kumbaga para sa mga hindi mananampalataya. Even sa mga nakakakilala sa Panginoon, ito rin po ay kailangang bantayan, no? Depression, walang pinipiling edad, kasarian, katauhan ng tao. Ito po ay isang seryosong usapin at banta sa buhay ng tao. No? Meron pa tayong nabalitaan noon na estudyante na napagalitan ng kanyang guro. Anong ginawa? Nag-suicide, no? Tumalon sa 8th floor. Di ba? So dahil lamang po hindi niya matanggap yung siguro sinabi sa kanya o napagsabihan siya. Di ba? Hindi po ba napapansin natin yung mga tao, yung mga bata ngayon emotional, di ba? At yung iba po ay nauuwi sa mga pagkitil ng kanilang buhay. Dahil ayon sa pag-aaral, dumadaan sa matinding depression. So ang gusto ko pong pag-usapan natin ngayon, mga kapatid, paano natin ito lalabanan? How to fight depression and anxiety in the spiritual aspect. Bagamat ito po ay hindi lamang po may kinalaman sa spiritual na buhay ng tao, maging ito po ay physical, mental. Kaya nga po, sinasabi natin dito na kung ikaw po ay merong ng doktor na test, na ikaw po ay merong ganitong karamdaman na kailangan ng gamutan, di ba? Kung ikaw ay may doktor at merong reseta sa iyo na kailangan mong inumin para makatulong ito, para ikaw ay lumakas ang iyong sarili, kailangan po patuloy natin yung inumin, medical, no? At sa kabilang banda, may kinalaman din po ito sa spiritual aspect ng ating buhay. So ano po yung sabi ng Biblia kung paano po ito natin lalabanan? Yung mga bagay na nagli-lead doon sa tinatawag nating depression. Ano po ba itong depression? Sabi po sa dictionary, depression, a state of feeling sad, low spirits, a mood disorder that is marked by varying degrees of sadness, despair, and loneliness. And that is typically accompanied by inactivity, guilt, loss of concentration, social withdrawal, sleep disturbance, and sometimes suicidal tendency. No, ito yung mga bagay na yon, no, nagbibigay ng tinding kalungkutan, di ba? Loneliness. Minsan naman bigla-bigla yung mood natin ay nawawala, di ba? Minsan naman tayo ay parang feeling nagigilty tayo masyado. Siguro sa mga nagawa natin, yung mga past na mga bagay na nagawa natin, bigla na lang tayong nawawalan ng gana. Bigla na lang ayaw nating merong makakasamang mga tao. Gusto natin palagi lang tayong nagsusolo o nagkukulong sa kwarto. O kaya ayaw natin ng merong makasalamuha ng ibang mga tao. At higit sa lahat itong sleep disturbance. Yung hindi ka makatulog. Alam nyo, may nakita akong pangyayari, no, na may tao na hindi makatulog. Alam nyo po ba yan? Dahil parang meron siyang nainom na gamot na hindi siya nagpa-check up. Basta na lang meron siyang karamdaman at basta na lang siyang uminom ng gamot or antibiotic ba yun,
na biglang ang naging effect sa kanyang sarili ay bigla na lang hindi siya makatulog. At yun ang dahilan, mga kapatid, kahit anong mga doktor, nagpa-check up siya, nagpatingin, binigyan siya ng mga supplement or mga bagay na pangpatulog, katagalan hindi na rin umi-effect sa kanya. At yung habang siya ay nagkakaganon, binablog niya na hindi nga siya makatulog. Sabi niya, ipagpapalit niya ang lahat. Sabi niya pa nga, kahit punan siya ng parte ng kanyang katawan, kapalit lamang ng pagtulog niya ng maayos. Imagine niyo, binibidyo niya yung sarili niya, natutulog siya. Maya-maya, pag parang mawawala na siya ng ulirap, bigla siyang gaganon at magigising na naman siya. Alam mo yung, hindi talaga siya pinapatulog. Sabi ko, hindi pala biro yung mga hindi pagtulog natin, yung mga pagpuyat o pagkulang tayo sa tulog. At ang nakakalungkot, mga kapatid, yun ang dahilan ng kanyang ikinamatay. Tumagal siya ng ilang buwan na gano'n na hindi talaga nakakatulog. Siguro mga 5 minutes lang siya makaidlip, magigising na siya. Ang nakakagulat kasi yung tipong matutulog na siya, parang bang may kakalabit sa kanya at magigising siya. Pero siya lang naman mag-isa sa kwarto eh. At mauudlot na naman siya sa pagtulog. At yun ang kanyang ikisinawi. No? So makikita natin napakaraming mga bagay ang nangyayari sa tao, lalo na kung siya ay nadidepress. Napakaraming effects. Kaya nga po, napakahalaga na aralin natin na kung papaano natin ito mapaglalabanan. Sa buhay natin, hindi natin maiiwasan na magkaroon tayo ng mga pagsubok, ng mga problema, ng mga kinakaharap sa buhay. Pero dapat bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, kailangan marunong tayo kung papaano ito pagtagumpayan sa ating buhay. Kaya nga, sabi dito sa ating pag-aaral, depression is widespread condition affecting millions of people, even mga believers or Christian. Marami ang nagsasuffer. Ano ang cause ng suffering? Because of sadness, because of anger. Kaya delikado rin, mga kapatid, yung sobra kang galit. Tingnan mo nga yung katabi kong galit. Hindi naman siya mukhang galit, no? Yung palaging nakabusangot lang yung muka. Delikado po yan, yung parang galit na lang tayo palagi. Iwasan nating magalit. No, iwasan natin, nakakadagdag yan ng stress. Hopelessness. Yung wala kang pag-asa. Yung fatigue. At marami pang mga ibang bagay na nagtutulak sa tao pag hindi naagapan na maging siya ay maging suicidal. Nawawala na siya ng interest, yung mga bagay na dati niyang na-enjoy, hindi niya na gustong gawin noon. Sports o kung ano man yung activities, bigla na lang nagbabago. No? Minsan natitrigger din yung kapag ka natitrigger din ito kapag ka may mahal sa buhay na nawala. Nagkukos din ng depression, divorce. Kaya sa mga kabataan, di ba, pag naghihiwalay ang magulang, malaking effect. Kaya parents, sana po kahit ano mangyari, ano mang problema ang dumating sa buhay, hindi magiging option ang paghihiwalay ng mga mag-asawa. Hello? Dahil ang nagsasuffer po ay ang mga anak, ang mga bata. Sometimes, psychological problems, abuse, at ito pang yung tinatawag na hormonal imbalance sa mga kababaihan din, no? Lalo na yung mga hormonal imbalances, nag-iiba yung mood. Yung iba naman po, di ba, yung mga nanay natin na galing sa panganganak, nag-iiba kung minsan yung kanilang naiisip, sarili, di ba po ba? Yung katulad po siguro nung pangyayari dun sa nagpakamatay na nanay, na kasinama niya yung kanyang 3 anak. Kasi parang ang dating parang kapapanganak lang din yata, no? So may mga ganon ayon sa pag-aaral.
May mga ganyang bagay. Pero ang purpose ng message natin, hindi para i-diagnose yung ganitong condition, kung hindi i-diagnose natin yung condition ng ating spiritual life. Yun po ang una sa lahat. No, hindi po ako doktor na magsasabi ng ganito ganyan. Pero ang mahalaga po na pag-uusapan natin ay yung imbalance ng ating spiritual life na siyang nakakaapekto po ng malaki sa buhay ng ating tao, sa buhay natin bilang tao. Some depression is self-inflicted. Sabi nga po rito. Minsan kaya tayo nadidepress dahil po sa sarili nating desisyon. Hello? Kaya dapat po ipag-pray natin yung bawat desisyon na gagawin natin sa ating buhay. Lalong-lalo na po kung yung desisyon na yon ay makakaapekto sa buong pamilya, sa buong kabuhayan, yung malalaking bagay. Kailangan po laging ipanalangin, ihingi ng payo sa mga elders, sa mga pastors, sa mga kinikilala nating spiritually mentor natin, di ba? Upang matulungan tayo na mag-decide dahil kung magkakamali po tayo ng desisyon sa buhay, maaring yun po ang maging dahilan upang tayo ay ma-depress. Kaya nga, lagi nating sinasabi at paalala sa mga kabataan na habang kayo ay nag-aaral, hanggat maaari, wag mo nang pumasok sa mga love life. Dahil maraming mga kabataan ang nade-depress dahil sa love life na wala pa sa panahon. Hindi ko naman sinasabi wag kayo mag-love life, pero habang estudyante kayo, focus muna sa pag-aaral. Nang sa gayon, hindi dumaan sa mga stress, sa mga depression na mga ganyan. Kung lalaki ka, mag-aral muna ng maigi habang pinag-aaral ng magulang. Concentrate, focus. Kung ikaw ay babaeng dalaga na nag-aaral, mag-focus sa pag-aaral. Huwag mo na magpa-distract. Di ba? O kaya bilang believer, sabi ng Word of God, kung ikaw ay ready na maghanap ng mapapangasawa, makakasama habang buhay, piliin mo yung kapwa mo mananampalataya. Nang sa gayon, hindi ka ma-depress. Sabi na ngayon ng Bible, kaso yung iba pa rin ay pinipilit yung kanilang gusto. Kaya naman, pagdating sa dulo, naging problema, naging away, at maraming mga tao ang nadidepress because of their decision making sa kanilang buhay. Kaya napakahalaga noon mga kapatid na atin pong isaalang-alang. So ano yung cause? What is the causes ng mga ganitong depression? Sabi sa Proverbs 12 verse 25, anxiety in the heart of man causes depression. O itong tinatawag nating anxiety. Ano po ba ito? Anxiety, a strong desire, sometimes mixed with doubt, fear, or uneasiness. Yung tinatawag nating pagkabagabag. Pagkabagabag. Pag-aalala at pagkabalisa. Tignan mo nga yung iyong katabi kung balisa. Kasi kung medyo balisa yan, baka meron siyang problema. Baka kailangan niya munang mag-CR, ituro mo kung nasan yung CR. Di ba? Pero itong pagkabalisa, lagi sa mga nangyayari sa buhay, pagkabagabag, hindi mapakali, ito po ay tinatawag na anxiety, hindi ka makatulog. Kakaisip ng problema. Kakaisip ng mga bagay na hindi mo naman kayang solusyonan. Anxiety means fears generated by your thoughts in life. Fear from your thinking, distress, uneasiness. Hindi ka mapakali, hindi ka na makatulog. Natatakot ka baka mamaya kumatok na sa bahay mo yung naniningil. 5-6.
o kung anong pinagkakautangan mo, o kumakatok na kung sino man. Kaya nga, alam natin bilang believers, mga kapatid, na itong anxiety, ito yung pinakaginagamit ng ating kaaway upang tayo ay i-attack. Upang tayo ay atakihin sa ating buhay. Sometimes hindi niya tayo ma-attack sa ating sa mga bagay na iba, di ba? Sa mga lustful desires, sa mga bisyo, sometimes hindi ganun. Hindi niya tayo kayang ma-attack doon. Pero kung hindi natin nababantayan sa mga pag-aalala natin, sa ating pagkabalisa, sa ating pagkabagabag sa ating buhay, doon tayo inaatake ng kaaway. Kaya kailangan din natin itong bantayan. Alam natin na bilang believer, na we are in spiritual battle. Sabi mo sa iyong katabi, nasa battle ka. Gusto mo man o hindi, araw-araw ng buhay natin, sa mga desisyon na ating pipiliin, sa mga balak na gusto natin gawin, araw-araw tayong humaharap sa tinatawag nating spiritual battle. Ephesians 6 verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the ruler of the darkness of this age, against spiritual host of wickedness in the heavenly places. So meron tayong kalaban na hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita. Pero sabi ng Bible, ginagamit niya yung mga bagay like anxiety, anger, depression, na pag hindi natin nabantayan, mga kapatid, doon siya maaring magkaroon ng stronghold sa ating buhay. Kaya kailangan nating maintindihan na yung pinaka-domain, yung pinaka-territory ng ating kaaway sa spiritual battle ay yung tinatawag nating fear. Yung tinatawag nating doubt. Yung takot at yung pagdadalawang isip sa ating buhay. Alam natin na itong fear ay hindi attributes na galing sa Diyos. Yung pagkatakot, yung pagkabalisa, yung pag-aalala ay hindi ito galing sa Panginoon. Kaya nga sa oras na tayo ay nababalisa, nababagabag, alalahanin natin na yung mga bagay na ito ay hindi galing sa Panginoon. Sikapin natin na hindi ito maghari sa ating buhay, sa ating puso, sa ating isip. 2 Timothy 1 verse 7, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and a sound of mind. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kung hindi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Self-control. Kahit anong problema, kahit anong pagsubok, napakahalaga na alalahanin natin na kailangan meron tayong pagpipigil sa ating sarili. Kahit anong galit mo, kahit anong puot ang naramdaman mo. Pero hindi mo kalilimutan na kailangan may pagpipigil sa sarili. Kahit gaano kabigat ang problema, kahit gaano kabigat ang pagsubok, wala ka ng ibang maisip. Pagod ka na. Yung iba naiisip na wakasan na lang ang kanilang buhay. Pero tandaan natin, kailangan meron tayong pagpipigil ng ating sarili. Hindi tayo magpapadaig, kapatid, kaibigan, sa kahit anumang ibulong o sabihin ng kalaban. Kailangan tayong lumaban. Kailangan tayong maging matatag sa ating buhay.
Because binigyan tayo ng Diyos ng Espiritu, ng may kapangyarihan, at higit sa lahat, na marunong magpigil ng ating sarili. Kaya kahit anong problema, kahit anong wala eh. Meron kang self-control. Na porket may problema ka, sasabihin mo, gagawin ko na lang to. Total, wala na akong choice eh. Kapit na lang ako sa patalim. Hindi, kapatid. Kailangan merong pagpipigil sa sarili. May paraan, may solusyon ang Panginoon na hindi natin kailangang ibuwis ang ating buhay o itaya ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga, bilang mga anak ng Diyos, labanan natin yung tinatawag na anxiety. Yung mga feeling na hindi mo maintindihan, bakit bigla ka na lang malungkot? Baka kasi mamaya, hindi na tayo nagpipray sa Panginoon. Baka mamaya, hindi na natin inaalala ang goodness ng Diyos sa buhay natin. Pag kinalimutan mo yung kabutihan ng Panginoon sa buhay mo, kapatid, magkakaroon ka ng anxiety. Parang pag may problema ba, awang-awa ka sa sarili mo, talagang lungkot-lungkot mo. Pero pag inaalala mo lagi ang kabutihan ng Panginoon na ginawa niya sa buhay mo, magkakaroon ka ng lakas. At sigurado, tutulungan ka ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu na ma-overcome kung ano man yung mga pakiramdam na hindi galing sa Kanya. Kaya nga, huwag tayong matakot. Sabi ng 1 Peter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ibigay, sabi ni Lord, ipasa mo sa akin, ibigay mo sa akin. Paano mo ibibigay? Of course, through prayer. Paano mo kakausapin si Lord? Lord, mayroon akong pinapasan. Panginoon, napakahirap. Panginoon, napakabigat. Pero Lord, sabi mo, ikaw ang papasan para sa akin. Kaya kailangan meron talaga yung panalangin sa ating buhay. Sabi ng Word of God, huwag nating pasanin yung problema. Huwag nating pasanin yung pagsubok. Ang problema sa ibang tao, gusto nilang pasanin. Or hindi sila nagtitiwala sa Diyos na kaya ng Panginoong alisin ang kabigatan sa kanilang buhay. Sabi ni Lord, ibigay niyo sa akin. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Kaya pag may mabigat na problema, ibigay natin sa ating Panginoon. Ipasa natin sa Kanya. Huwag mong pasanin. Kaya nga bilang mga Christians, pag nakita natin yung kapatid natin na parang may pinagdadaanan, may pinapasan, tulungan din natin. Hello? Tulungan din natin. Okay naman na ipagpipray, sister, ipagpipray kita, brother, ipagpipray kita. Pero malaking bagay din yung maramdaman nila na tumutulong tayo o handa tayong tumulong sa kanilang pinagdadaanan sa buhay. Sa abot ng ating makakaya, mga kapatid. Kaya kung kayo man ay may problema, mga kapatid, huwag kayong magdalawang isip na mag-share. Magpatulong sa pagpapanalangin. At kung kayo naman ay nabahagian ng suliranin ng inyong kapatid, huwag nyo i-chismis. Yung iba, pag ayaw na tuloy mag-share ng problems, bakit? Kasi mga chismosa kasi yun nandiyan sa church. May problema ako sa pamilya ko, may problema ako sa husband ko. Ayokong i-share. Bakit? Kasi mga chismosa. Kaya kailangan mapagkakatiwalaan tayo. Lalong-lalo na kung ano man yung mga sensitive issues na ibinahagi sa inyo para ipanalangin. Ibinahagi sa inyo yon para tulungan ang tao na yon na ipagdasal. Hindi para pagpiestahan at pag-usapan.
Kaya nga mga kapatid, huwag kayo magdalawang isip sa church, sa mga pastors ninyo, sa mga uhay leaders ninyo, kung kayo ay may nasa matinding problema, upang meron kayong kaagapay sa mga panalangin. Hallelujah! Palakpakan naman natin ang Panginoon, mga kapatid. Narito yung church para tumulong. Kung kayo nanonood online, kung nasaang lugar kayo, maghanap kayo ng church na makakatulong sa inyo. Kailangan nyo ng mga tao. Kailangan nyo ng fellowship upang makatulong sa inyo na tumatag at lumakas ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Philippians 4 verse 6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Wala talaga tayong ibang lalapitan sa buhay na ito kundi si Lord, mga kapatid. Wala tayong ibang maaasahan kundi ang Diyos. Maari tayong talikuran ng mga kapatid natin, mga kamag-anak natin, even magulang natin, ng mga taong nagmamahal sa atin. Maari tayong iwan ng mga yan. Pero may isang bagay tayong magagawa kung iaasa natin sa Diyos ang ating tiwala at ang ating buhay. Tsak na hindi niya tayo iiwan. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya kahit anong hirap sa buhay, huwag tayong susuko. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang susuko. Huwag kang mawala ng pag-asa. Don't lose hope. Don't lose faith. Tuloy lang ang buhay. Lahat ng problema na dinadanas natin ngayon, alalahanin natin, hindi yan mananatili. Dadaan lamang yan at lilipas lamang yan. Basta kasama natin si Jesus, lahat kaya nating pagtagumpayan. Hallelujah! Huwag tayong padadala sa problema. Lilipas yan. Lalo na yung mga bagay na hindi natin kayang solusyonan. Ba't natin iisipin pa? Di nga natin kayang solusyonan. Di hayaan mo si Lord na gumawa ng solusyon. Ang dapat lamang natin gawin, maging tapat tayo sa Kanya at panghawakan natin ang Kanyang mga pangako sa ating buhay. Tsak, hindi tayo mabibigo. Kaya huwag tayong magpapatalo sa depression, sa anxiety, sa stress. Magtiwala tayo sa Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hebrews 4 verse 16, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in times of need. Kaya't, sabi sa Tagalog, huwag kang mag-atubiling, huwag tayong mag-atubiling, lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Hindi totoo na iniwan ka na ng lahat. Hindi totoo na walang may pakialam sa'yo, na pinabayaan ka na ng lahat, na walang nagmamahal sa'yo, na plastic lahat ng taong kaharap mo. Hindi ka iniwan ng lahat, nariyan ng Panginoon, nariyan ng Diyos sa buhay mo. Kaya sabi ng verse, huwag kang mag-atubili, lumapit sa Panginoon. Huwag kang mag-atubiling, lumapit sa Kanya. Huwag kang magdalawang isip. Dahil handa ang Panginoon na tulungan ka. Handa ang Panginoon na iparamdam sa iyo ang Kanyang habag, ang Kanyang awa. Lalong-lalo na sa mga pagkakataon na higit mo siyang kailangan, kapatid.
Kailangan lamang magpakumbaba tayo at lumapit tayo sa Panginoon. Huwag nating sarilinin ang pagsubok sa buhay. Huwag nating suluhin. May problema ka sa asawa mo. Bakit ka susuko sa buhay? Lalo ka dapat maging malapit sa Panginoon at ipag-pray mo. May problema ka sa anak mo, bakit ka mawawalan ng pag-asa? E di lalo ka maging tapat sa Panginoon at lalo mo siyang ipanalangin. Lahat ng mga bagay na hindi natin kayang baguhin ng Diyos. Kung tayo ay mananatiling tapat sa Kanya. Sa tamang panahon, gagawin ng Panginoon kung ano ang pinakamas makakabuti para sa atin. Pero kung susuko tayo, paano tayo magtatagumpay? Kung susuko tayo, paano magtatagumpay ang Diyos? Paano natin magagampanan ang misyon na ipinagagawa sa atin ng Panginoon? Kaya bilang mga believer, bilang mga born again mga kapatid, hindi tayo dapat susuko. Lalong hindi. Kung kilala mo si Jesus, kung kilala mo ang Panginoon sa buhay mo, lalong wala kang dahilan para sumuko sa buhay. Kaya nga, palagi lang tayo magtiwala sa Panginoon. Gusto natin na masiyahan ng Panginoon sa atin. Kailangan lakasan natin ang pananampalataya sa Panginoon. Dahil yun lamang po ang magpapaligaya sa Diyos. Sabi sa Hebrews 11 verse 6. Kaya nga kahit anong pagsubok pa yan, alalahanin mo, mas makapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya nga, how to fight anxiety that leads to depression. Sabi ng Galatians 5:16 to 17, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Kaya nga napakahalaga mga kapatid na sa bawat lakad natin, lumakad tayo na kasama ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Sa ating desisyon, magdesisyon tayo na kasama ang Espiritu ng Diyos sa ating desisyon. Magplano tayo kasama ang banal na Espiritu ng Panginoon. Huwag tayong magtiwala lang sa sarili natin. Kahit na akala natin, sureball talaga to, talagang ito. Wala talaga to, talagang perfect na to. Hindi, ipanalangin mo pa rin sa Panginoon. Kung saan mo ba i-invest yung pera mo? Kung anong papasukin mong negosyo? Kung anong trabaho? Kung anong business, ipag-pray mo sa Panginoon. Hingi tayo ng sign sa Panginoon. Lord, ano ba talaga? Bigyan mo ako ng signs, Lord. Sa bawat lakad natin, dapat kasama natin palagi ang Panginoon. Pagkasama natin ang Lord, mga kapatid, ano mang mangyari, ano mang kalabasan niyan, hindi tayo madedepress. Kasi alam natin, pinanalangin, itiniwala natin sa Diyos. Kung ano mang kinalabasan niyan, alam natin na may mas magandang plano ang Panginoon sa buhay natin. Kaya nga, paano natin ito malalaban? Kailangan puno tayo ng banal na Espiritu ng Panginoon. Galatians 5:22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Tingnan nyo to, long-suffering. Pagpuspos ka ng banal na Espiritu ng Panginoon, kaya mong magtiis. Hello? Kaya mong magtiyaga. Kahit punong-puno ka na, kahit
Pagpuspos ka ng banal na Espiritu ng Panginoon, kaya mong tumagal hanggang ma-overcome mo yung challenges na yan sa buhay mo. Walk by the Spirit, mga kapatid. Long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Kontrolado mo. Kaya kahit anong mga thoughts, anong mga masasamang isip ang pumasok sa iyo na gagawin mo. Pero dahil lumalakad ka kasama ang Espiritu ng Diyos, meron kang self-control. Alam ko na-experience natin ito lahat, sa sobrang galit natin, sa sobrang stress natin, madaming pumapasok sa atin na masasama. Pero naalala natin nandiyan ang Panginoon, we rebuke those spirits, those thoughts. Kaya dapat marunong tayo mag-rebuke ng ating sarili. Hello? Pag alam natin hindi na maganda, pagod, stress tayo, gutom tayo, lahat na, may karamdaman tayo, lahat. Pinasan na natin ang lahat. Pumapasok pa yung mga masasamang bagay na gusto mong gawin para matapos na ang problema mo. Pero maalala mo na riyan ng Panginoon, rene-rebuke mo ngayon ang sarili mo. Jesus' name, di ba? At pagkatapos, lumalakas ka dahil nariyan ang Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. Ang bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Self-control. Kahit ano pa yan, mga kapatid, dapat hindi mawala yung self-control sa ating buhay. Kaya nga, unahin natin lagi ang Panginoon sa ating buhay. Kung ikaw ay feeling mo depressed ka, unahin mo si Lord. Kung hindi mo pakilala ang Diyos, hanapin mo ang Panginoon sa buhay. Umanap ka ng church, mag-fellowship ka, kailangan mo ng mga tao na mag-empower sa iyo. Kailangan mo ng Word of God. Kung ikaw ay believer, lalo ka maging masigasig sa iyong paglilingkod. Huwag tayong papakloy-pakloy lang. Huwag tayong paisi-isi lang. Pagkaalam mong may kahinaan ka, pagkaalam mong may depression ka, may anxiety ka, may issues ka na ganyan sa buhay mo, lalo kang maging masigasig sa Panginoon. Hanapin mo ang kaligayahan mo sa gawaing para sa Diyos. Kasi yun ang isang bagay na malalabanan natin kung abala tayo sa mga gawain para sa Panginoon. Matthew 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. You want healing? Seek first God sa buhay mo. Gusto mo ng pagbabago? Seek first the kingdom of God. Gusto mong baguhin ng Diyos ang asawa mo? Seek first the kingdom of God. Gusto mong baguhin ng Diyos ang anak mo? Seek first the kingdom of God. Gusto mo magbago ang takbo ng buhay mo? Seek first His kingdom and His righteousness, sabi ng Word of God. At ipagkakaloob ng Diyos kung ano man ang iyong ninanais. Philippians 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos, peace, na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Kay Jesus, mga kapatid, mayroong kapayapaan. Kailangan natin si Jesus sa ating buhay.
Sa Kanya lamang natin matatagpuan ang kaligtasan, ang kapayapaan. Kailangan magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa ating Panginoon. Siguro may nakikinig dito na hindi pa inalay ang kanyang buhay sa Panginoon. Tanggapin mo na si Lord, si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Kung ikaw man ay may depression ngayon, tsak. Kung lalapit ka kay Kristo, bibigyan ka ng Panginoon ng pag-asa, ng bagong buhay. Kung ikaw man ay believer, alam mo na ang Word of God, rebuke yourself. Labanan mo, kapatid. Lalo ka maglingkod ng tapat sa Panginoon. At sabi ni Lord, huwag mong pasanin ang kabigatan. Ibigay mo sa Kanya ang lahat. Matthew 11 verse 28, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kapatid, kaibigan, kung pagod ka na sa buhay mo, kailangan mo si Kristo. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kapahingahan sa iyong buhay. Ngayon, mga kapatid, may tanong ako. Kung hindi ikaw ang nade-depress, baka naman ikaw ang dahilan ng depression ng iba. Kung hindi ikaw ang may problemang ganito, baka naman ikaw ang nagbibigay ng ganitong problema sa iba. Mga mister, sana wag tayo maging depression o stress ng ating mga misis. Hello, mga mister? Ibang mga mister kasi pagka kulang magbigay ng budget. Di ba? Hirapan si misis mag-budget, tapos pag-uwi pa, away pa. Ano pa? Yung iba pa nananakit. Nanununtok, ginawang panchimbag yung asawa. O kung hindi naman, emotionally masakit magsalita. O kaya minamaliit masyado yung kanyang asawa. Palibhasa, ikaw lang ang nagtatrabaho. O di kaya ganun din, kung ikaw ang misis, wag naman ikaw ang magbigay ng stress sa iyong mister. Hello? Baka naman lagi, ganito na lang lagi, sahod. Liit. Kaya yung mister tuloy, makaisip na lang tuloy ng masama para madagdagan yung pera. Ha? Ito na lang palagi. Yung kapitbahay natin, may bagong TV, tayo wala. Naman sobrang materialistic tayo, mga misis. Nadidepress na yung mga husband, paano? Doble kayot na. At ang worst, makagawa pa ng hindi maganda. Kasi gusto ni misis na malaki ang may uwi. O di kaya naman tayong mga parents, baka naman tayo ang nagbibigay ng stress sa ating mga anak. Minsan kausapin din natin yung ating mga anak. Anak, gusto mo ba yung course mo? Baka naman napipilitan ka kasi ako, abogado ako, kailangan maging abogado ka rin. Tapos hindi mo alam, yung anak mo, stress na pala sa school. Sasabog na siya. Di ba may nangyayaring ganyan eh? Ang taas na expectation ng parents sa anak. Pilit inaabot ng anak kahit para sa kanya, hindi niya talaga kaya. Pero dahil ina-expect ng parents niya. Kaya pag nabigo, hindi kayang dalhin ang pressure, ang stress, depression. Kaya tanungin din natin yung ating mga anak, okay ka pa ba anak? Okay ka ba sa school? Wala bang nambubuli sa'yo? Wala bang nanloloko sa'yo? Wala bang nang-aapi sa'yo? Huwag ka maghiyang magsabi sa akin. Okay ka ba sa school? Okay ba yung course mo? Na-enjoy mo ba yan? Yan ba talaga ang gusto mo? Kasi baka mamaya, yun ang gusto namin para sa'yo, pero hindi pala yan ang gusto mo. Para sa sarili mo.
Di po ba mga kapatid? Hello? Kung hindi man tayo pang nade-depress, at least wag din tayong magbigay ng depression sa iba. O ano lang yung kaya ng ating mga anak, okay na yun. Total, hindi naman nasusukat talaga sa... Hindi lang naman, hindi ko sinasabing hindi nasusukat. Hindi lang naman nasusukat talaga sa... Kailangan magaling ka sa eskwela, kailangan tapuan ka na tapuan. Kasi meron din naman tayong kilala na hindi naman ganun kagaling sa eskwela, pero pinagpala pa rin ng Panginoon. Huwag natin masyadong i-pressure. Ang mahalaga, healthy ang kanilang mental health. Kailangan din natin niyang bantayan. Huwag nating masyadong i-push. Husband, do not push your wives too much. Ganon din yung mga wife. Huwag nyo rin i-push too much yung husband nyo. Ganon din yung parents. Huwag nyo rin i-push ng too much ang inyong mga anak. Ang mahalaga, sila ay masaya at sila ay tapat na naglilingkod sa Panginoon. Lakpakan natin ang buhay na Diyos. In case po tayo ay may issues sa mga nanonood online dito sa church, kung kayo talaga ay mayroon challenge sa depression, huwag kayong magpahiyang mag-share at magsabi. Willing ang church na tumulong through prayer, willing ang church na tumulong ano man yung kayang i-offer ng church, willing yung mga members na tumulong sa kung anong dinadanas ninyo. Sa mga kaibigan at kapatid natin na nanonood online, ganun din po. Hanap kayo ng church na mag-fellowship na makakatulong sa inyo. At meron din tayong call hotline na ipa-flash sa screen tsaka sa online, sa streaming natin na maaari ninyong tawagan in case na talagang may malalang pinagdadaanan kayo. Yan po ay government natin na tumutulong sa mga tao na dumadanas ng depression. Depression ay hindi po isang birong karamdaman. Hindi po yan parang babaliwalain lamang. Seryoso po yan na challenge sa buhay natin ng mga tao at even sa mga believers nowadays. Kaya hanggat may makakatulong, umulong tayo. Pag may nakita tayong kaibigan natin na de-depress, damayan natin, kausapin, kahit hindi tayo magsalita, nandun lang tayo. Masamahan lang natin siya. Mailabas niya, maikwento niya kung ano yung sama ng loob na makatulong sa kanya. At higit sa lahat, yung number na yan sa screen ang makakatulong sa atin. Kung may kilala man kayo o kayo man na hindi nyo lang masabi, maaari nyong tawagan yan. Mga professional yan na makakasagot sa inyo na makakatulong upang ma-overcome. Higit sa lahat, syempre, walang iba ang tutulong sa atin ang ating Panginoon na buhay, na makapangyarihan, na hindi tayo iiwan kung tayo lamang po ay lalapit sa Kanya. Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Praise the name of the living God. Hallelujah, hallelujah. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat sa kabutihan mo sa aming buhay. Salamat, Lord, na ikaw ay concerned sa aming buhay, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, ang mundo ay maraming kinakaharap na pagsubok at suliranin. Even challenges, Lord. At itong depression, anxiety. Lord, we rebuke this spirit, Lord, na siyang nagpapahirap sa mga tao. Lord, in the name of Jesus, wasakin mo itong tool ng kaaway, Panginoon, upang pahirapan ang iyong mga anak. Lord, sabi sa iyong banal na salita, kami pinalaya mo, Panginoon. Kami malaya. At kailanman hindi na kami magiging alipin ninuman o ng mga bagay sa mundong ito. Lord, pinalaya mo na kami. At we pray, Panginoon, sa mga tao
Napalayain mo rin sila, Lord, sa ganitong bondage, sa ganitong pagsubok sa kanilang buhay, Lord. Lord, pinapanalangin namin ang aming mga kabataan na sila ay huwag magdalawang isip na humingi ng tulong. Kung ano man, Panginoon, ang kanilang nararamdaman sa kanilang puso, sa kanilang isip, Lord, i-guide mo sila, Panginoon. Tulungan mo rin po ang mga magulang, O God, na palaging gabayan, palaging alalayan ng mga anak. Ganon din, Panginoon, ang mga couple, mag-asawa, Lord. Patatagin mo ang kanilang pagsasama. Patatagin mo, Lord, na kahit anong pagsubok ang dumaan, O Diyos, hindi matitinag, Lord, at manatili ang pagmamahalan, ang pagkakaisa, at higit sa lahat, ikaw ang patuloy na maging sentro ng pamilya, O God. Lord, sino man po ang may struggle ngayon sa depression, nawa ikaw ang makita nila, Lord, na kalakasan sa kanilang buhay. Nawa ikaw ang kanilang maging sandalan, Lord. Na huwag nilang kalimutan na nariyan ka. Mahal mo sila, Panginoon. At gusto mo na mapagtagumpayan nila ang mga pagsubok sa buhay nila. Lord, salamat po na ikaw ang aming pag-asa sa mundong ito. Iwan man kami ng lahat, Panginoon, alam namin na nariyan ka, na hindi mo kami iiwan kahit ano ang mangyari. Tutulungan mo kami, Panginoon, na kami ay makausad, kami ay magtagumpay. Tutulungan mo kami, Lord, na ang mga problema namin ngayon ay maging testimony namin in the future, Lord. Salamat, O God. Tinataas ka namin, Lord, sa buhay ng bawat isa. Itinataas ka namin, Lord. Maghari ka. Maghari ka sa buhay ng bawat isa, sa amin, at sa lahat ng mga taong humahanap sa iyo. Maghari ka, Panginoon. Kaya, Lord, tinataas ka namin at dinadakila. Sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon at maraming salamat sa ating buhay na Diyos sa kanyang mensahe na nagbigay muli sa atin ng encouragement. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah! Ang kahit anumang karamdaman, espiritual, physical o emosyonal, ang ating Panginoong Diyos lamang ang magbibigay sa atin ng kagalingan. Kaya siya lamang ang ating tatawagin, siya lamang ang ating lalapitan. Kaya purihin ang ating Panginoon. Sa oras po na ito, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa pagbibigay ng ating may kasampung bahagi at handog. At bago po yan, basahin po natin ang salita ng Diyos na matatagpuan dito sa 1 Kronika, chapter 29, verses 10 to 12. Sabi po sa salita ng Diyos, sa harapan ng mga tao'y tuwang-tuwa si David na nagpuri kay Yahweh. Sinabi niya, purihin kayo magpakailanman, Yahweh, ang Diyos ni Israel na aming Ama. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian, at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan, at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Praise God. Ang salita po ng Diyos ang nagpapaalala na ang lahat ng kadakilaan, karangyaan, kapangyarihan, at lahat ng pagpapala sa langit at sa lupa ay ang Diyos lamang ang may-ari. Kaya naman, mga kapatid, sa pagbibigay po ng ating kasampung bahagi at handog sa ating Panginoon, ito ay pagpapakita ng pasasalamat at parangal sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos at higit sa lahat,
sa pagpapala ng buhay at pagpapala ng kayamanan na kanyang ipinapahiram sa ating lahat at tinatamasa nating lahat. Kaya sa oras na ito, tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga ikasampung bahagi at handog. At inihiling ko po ng bawat isa sa atin ay tumayo at tayo po ay mananalangin sa oras na ito upang ipagpasalamat ang lahat ng mga pagpapala na tinatamasa natin na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. O Diyos, na dakila, makapangyarihan, sa iyo ang lahat ng kapurihan, karangalan sapagkat ikaw ay Diyos na hindi kayang pantayan ng kahit sino paman. Sa iyo nagmula ang aming buhay, sa iyo nagmula ang aming kalakasan, sa iyo nagmula ang lahat ng pagpapala na mayroon kami na tinatamasa namin ngayon sa aming mga buhay. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kami po ay narito sa iyong harapan. Magbabalik ng ikasampung bahagi at handog bilang pasasalamat at pagbibigay ng parangal sa iyong kabutihan sa aming buhay. Akin pong panalangin, Lord, na tanggapin mo ito sa iyong harapan. At amin pong panalangin, Lord, na sa pamamagitan nito, ikaw rin naman ang magbubuhos ng pagpapala sa iyong mga anak na tapat at may pusong mapagbigay. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, Lord God, na maghahandog ng aming may kasampung bahagi at handog in kind sa iyong templo. Panalangin ko po, Panginoon, anuman ang pangangailangan ng bawat isa sa oras na ito po ay tinutugon mo na. At salamat po, Panginoon, pagpalain mo rin ang aming mga kapatiran sa ibang bansa. Ikaw ang patuloy na mag-ingat at magbuhos ng pagpapala sa kanila. At Lord, sa pamamagitan ng aming mga ikapo, handog, in kind sa iyong templo, ay matugunan po ang lahat ng pangangailangan ng iyong gawain. Panalangin ko, Panginoon, ikaw ang nakakakita ng puso ng bawat isa. Ikaw po ang mag-bless sa iyong mga anak na sumusunod sa iyong banal na salita. Salamat po sa pagpapalang espiritual, unang-una sa lahat. Pagpapalang physical, good health, kalakasan, kalusugan ng pangangatawan. At pagpalain mo rin ang aming mga sources of income, ang aming mga financial. Ito po ay patuloy mong palaguin, Panginoon, nang sa gayon kami po ay patuloy na makatugon at makatulong sa iyong gawain dito sa lupa. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong makapagbalik na ikasampung bahagi at handog sa iyong templo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Praise God. Habang tayo po ay nagbibigay ng ating mga tithes and love offerings sa ating Panginoon, naawit po ang music department ng isang awit para sa Diyos. Hallelujah. God is good. And all the time, praise the Lord. Hallelujah. Sakit ay kusang mawawagli. Ilang kulog ay bababa mula sa langit. Kasama ang mga anghel na nagsiahawi. Tunog ng trompeta ay may lahat sa lahat at makikita ng mga mata ang nagdinigning na nakita. Handa ka na ba sa pagdating ng may likha? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang
maging ganito ang mga gawa mo na hindi kalugod-lugod sa Diyos na may likas sa'yo. Tunog ng trumpeta ay may lakas sa lahat ng mga bansa at makikita ng mga mata ang natinigning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng may likha? Hinaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Suriin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? Wala nang pasakit at pagluha at dadalhin ka niya sa kahariang di mawawala. Handa ka na ba sa pagdating ng may likha? Hinaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Suriin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? 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 To get with the glory, hallelujah. Praise God! Amen! Upo muna, sandali. Handa na tayo, lumabas agad. Praise God. Mayroon lang tayong ipa-testimony, short testimony. Impronto pa naman to, pero alam ko, matagal siya na philosopher dito at pinagpala din ng Diyos. May mga pinapanalangin siya, pero tinugunan ng Diyos. So, dapat magpasalamat siya. Amen! Wag na lang kayo kung sino. Tawagin ko ang ating mahal na kapatid, si Sister Inday Shirel Rose Anyura. Testimony short para sa katagumpayan ng kanyang matagal na pinapanalangin. Isali na lang ang mama, kahit hindi makapunta dito, nandyan lang. Pulbaan ko. Magandang umaga po mga kapatid. Ang daming bagong mukha. Kasi yung mga bata dati, hindi ko na masyadong kilala. Ang laki-laki na, mas malaki pa sa akin. Kasi nga yung anak ko, mas matangkad pa sa akin. Pasensya na po, kinakabahan ako kasi ang tagal ko nang hindi nakakit ng pulpit. Kasi sa US, yung pinagsisimbahan namin, talagang parang solemn lang siya. So, hindi na ako nasanay. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi
ang tagal kong hinintay na makasama ko yung anak ko sa US. So finally, natupad na talaga siya. So June 11 po yung flight namin. So ang laki po ng pasasalamat ko sa mga panalangin nila ni Mami at saka sa church namin sa Butuan na everyday na nanalangin na ma-approve yung papers ni Jasmine. At nagpapasalamat ako sa mama ko, sa kapatid ko na nag-alaga sa aking anak dito sa Philippines. Panatag po ang loob ko sa US na nasa mabuting kamay po siya. At nagpapasalamat din po ako sa mga nanalangin sa akin doon nasa US ako, sa trabaho ko, na okay naman po kahit medyo hirap mag-English. Dumudugo yung ilong sa English eh. Sobrang slang. Tapos pag may mga meeting, parang nanginginig ako kasi minsan pinapatayo ka, sabi ko aray ko. So, nagpapasalamat ako sa binigay ng Panginoon na strength, kahit sobrang layo ko sa family, sobrang layo ko sa kayo po as a family, kasi yung kayo na kasamahan natin sa church is also like a family. So, nagpapasalamat ako sa binigay niya na strength, sa binigay niya na kapayapaan kahit sobrang layo, ang panatag yung kalooban. At salamat po sa patuloy na pananalangin. Ang alis po namin is June 11. So, salamat po sa lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating mga dito, mga anak sa Bakmi, Butuan, at dito sa sa Manila na ang Diyos nagbigay din ng pagpapala. Kasi before siya talaga nag-asawa, nagsabi talaga siya sa akin, Mami, pwede na ba ito? Kung pwede na yan, basta manatili kang tapat sa Diyos. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Nag-ano naman talaga siya, nagsangguni sa akin. Before niya talaga yung si Steve Ross na inoo. So, praise God! Hallelujah! Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Tayo po ay magpasalamat at manalangin sa ating pagpauwi. Hallelujah! Glory to God. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba, pinapasalamatan. Maraming salamat sa iyong banal na salita na ito po palagi nagpalaala sa amin na dapat lamang kami po ay magtiwala sa iyo. Alam namin na wala kaming magawa sa aming sarili kung wala ka, kung wala ang iyong salita. Panginoong Jesucristo, maraming salamat na ikaw ang nagbayad ng aming kasalanan. Yung banal mo na dugo ang iyong sarili. Hallelujah! Ang ibinigay mo upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. Maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin. At salamat, Lord, sa maraming mga tao, bilyon-bilyon na mga tao. Isa kami sa pinili mo. Thank you so much for your love, oh God. Hallelujah. Oh, you are awesome. You are marvelous. You are amazing, God. Hallelujah. Oh, blessed be your holy name. Lord, mamaya mayroon pang mga services, mga gawain ng aming mga mahal na mga churches pa sa ibang lugar. Pagpalain mo po, hallelujah. Ang magpunta doon, ang maglakad o mga driver namin, pagpalain mo po, ingatan mo, bantayan mo, makarating sila sa kanilang pupuntahan ng mga service pa na matiwasay as safety. At ang mga kapatiran din sa kanilang pag-uwi. Proteksyonan mo po, ingatan mo, bantayan mo po. Salamat din sa kalakasan ng iyong mga anak. Alam ko na ang mga anak mo mayroon naramdaman. Pero maraming salamat. You are the great physician. You are the healer. Oh, hallelujah, hallelujah. Ikaw po ang miraculous God na ikaw po nagbigay sa amin ng kalakasan. Hallelujah. Salamat po. Alam mo, Lord, ang aming mga healthy na mga pangangatawan ay galing sa iyo. So, salamat po. Pinupuri ka, pinapasalamatan. Pagpalain mo din ang aming bayan Pilipinas. Alam namin, Lord, na ikaw nagtugon ng mga panalangin. Salamat sa mga pinili mo na leader na nawa sila ay may takot sa Diyos at may magpagmamahal sa iyo. Na hindi sila makagawa pa na kung anuman na mga hindi mabuti sa bayan Pilipinas. So salamat po. Pagpalain mo ang aming mga military, ang aming mga pulis. Proteksyonan mo sila, ingatan mo sila, bantayan mo sila. Hallelujah. So salamat po, Panginoon. Napakabait mo, napakabuti mo. Oh God, hallelujah, hallelujah. Ikaw lamang ang dapat namin itaas at pasalamatan. Salamat po, Panginoon, sa pag-uwi ng iyong mga anak na sila po ay makauwi na safe and sound. Maraming salamat po.
So Lord, we give you all the praises and the glory in Jesus' name. Now the love of our God the Father and the salvation of our Lord Jesus Christ and the communion of the Holy Spirit be with us all. Everybody say, Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat mga kapatid sa inyong patuloy na pagsuporta sa gawain ng Diyos. Ingat po tayong lahat. God bless everyone and to God be the glory. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.